Soup Talks episode. Mag-focus ka. Focus ka dyan. Soup Talks episode. 9 pa rin sinulat mo eh. 8 ba? Soup Talks episode 8. Alright guys, welcome to another episode of Soup Talks. So this is episode 8 and we are here in the old shop, also known as Marist Gangsta. Fun fact? Fun fact, pinalayas kami ng kapitbahay namin dito dati dahil maingay daw kami. And this is where dreams were made. Dito kami una nagsushoot ng mga YouTube videos namin nung tagal na. Way back. Pre-pandemic, pandemic. Pandemic to, 2020. Way back pandemic. Kaya namin kinuha to kasi Ulysses. Way back na may buhok pa. Ulysses noon. Wala kaming paglalagyan ng mga bahang kotse. Kaya namin kinuha to. So I'm with Makoy, the owner of this area. And then we are with Honda Nerd RJ. What's up, guys? So sa mga hindi nakakilala kay Honda Nerd RJ, hindi nyo talaga siya kilala kasi taga-Amerika siya. So he's been in the Honda game since he was ilang taon? Probably like 6 or 7 years old. Yung EM1, showroom pa. Brand new pa that time? Brand new pa that time. Pero sa Amerika ka nun, di ba? Sige nga, introduce yourself. So, I'm Honda Nerd RJ. I went to the Philippines for college, but been living in the US ever since I can remember, probably like 5 years old. So, kasi doon ako nag-kindergarten, from then first grade all the way till high school. Little bit of college, pero didn't succeed in college there. So, I continued my college studies dito sa Philippines. Way back in 2012. Then graduated 2018. I was like the second oldest in the whole freaking class. Dito? So, man. Bakit? Ha? Siguro akala call center agent ka dati pagpasok mo, no? Di naman. Si Pahingli. Di naman. College level naman. Sabi mo, tanda to, nagtatrabaho, nagko-call center na to. May grade 7 pa nun. 7 and 8. That's what they call dito, junior wala high. pa nun dito. Wala pa yun dito. Kaya ka mas matanda sa mga classmates mo when you went back here. Yung mga kaklase ko, kagraduate ko, I graduated 2018. I was probably like 7 years older than them. Mga ganun. So bakit Honda Nerd RJ ka? Why do you go by Honda Nerd RJ? Because when it comes to like 90s Hondas, like especially like 88 to 2011 and modern cars due to like, you know, syempre social media, articles, Top Gear articles, you tend to geek out on information. And I realized when coming here to the Philippines, iba yung madami kang natuturuan at the same time, madami kang natututunan sa the people that you're around. Kasi sa car culture sa US, ibang-iba. Kasi you're not gonna make friends I'm from New Jersey, so it's the stolen car capital. So you're not gonna make friends with another car na, that's a nice car. Pero you'll be afraid to make friends with the guy kasi your instinct would be like, ay shit, what if this guy's a thief? Di ba? So you're not gonna make friends. The same, vice versa din eh. Kasi that's how they're gonna think. Ay, hindi ito magiging willing to be friends with me. Like even like through cars. Hindi siya kagaya dito na sobrang... Ganun, nakakatakot naman pala dun. In a sense na nakakatakot mag-Honda. Kasi halimbawa, lalabas ka. Tapos, natatay ka. Hindi ka pwedeng bumalik sa bahay mo. Tapos nakagarahe talaga yung kotse mo. Tapos magpapark ka sa labas ng garahe mo para tumaigagi. That's gone. Mawawala agad? Mawawala agad yung auto mo. Maski hindi nakastart? Maski hindi naka-start. Paano nanakaw? Ha? Paano? Honda in particular. Keys, like, you just wiggle it and it starts. Kahit tanggalin mo yung ECU, may mga baon silang ECU. Lagyan mo 1,000cc na injector, no? So a lot of people tend to, syempre, yung mga thieves, they're getting smart. So, what can you remove from the car? Relay. Tapos yung fuel cut dito sa harness. Nung college ka niyan. Ha? College ka nun. Sa US. High school. High school ka nun. Oo. So, nag-start yung gusto mo sa Honda
high school pa lang. Hindi pa, bata pa. So paano nga Way back. nagsimula? Paano ka napunta sa mga Honda? Bata ka pa. Bata pa ako. That's when my kuyas came to play. Like yung mga kuyas, like syempre, my mom worked 16-hour a day jobs. Tapos walang magbabantay sa akin. Okay. Hindi yung mga kuya ko, mga pinsan na kuya. Eh lahat sila may mga license na, nagkokotse-kotse na din eh. So sila yung obligasyon nila na bantayan ako. So yung mga pinaggagawa nila, na-influensyahan ako. So nung mga time na yun. So I would go mga to kotse nila nun? Most likely Integra, Honda, Civic, ganun. DA Integra, DC2 Integra. So sila nagturo sa'yo sa Honda. Mm. So ano yung mga kotse nila? DC2? DC2 Integra, Coupe, Civic Coupe, yung EK Coupe. Tapos nagkakarera din sila doon. Mga sa red light, ganun. Pero hindi naman yung mga, like Ano yung sikat na nakalsada sa New Jersey dati ng karera? Avenue P. Avenue P. English Town, di ba? English Town yung racetrack. Pero English yung Town yung racetrack. yung sa illegal, Avenue P. So ang ginawa ng mga pulis doon, like after probably a few years na palaging may karera doon na illegal, naglagay sila ng speed bumps or humps dito sa Pilipinas kung tawagin. Tapos, yun yung scene talaga eh. Tapos, doon talaga yung infamous na pag nakita yung sasakyan mo na, ay shit, ang ganda nito. Asahan mo, pag nagdala ka ng sasakyan mo doon na inaari mo, pinaproject mo, the very next day, Stolen. Stolen. Ganun na ganun. agad. So, paano yung mga kotse ng pinsan mo? Saan nila ginagarahe? Ibang incognito cars kami. We would bring like my uncle's Nissan Stanza. A Nissan Stanza, bro. Would pull up. Like, talagang it was clapped out, Nissan Stanza. Tapos we would watch. Para at least, iba yung kotse dala namin. Hindi naman nila alam kung ano yung inuuwi namin. Hindi naman nila alam na spectators kami or nagpa-project yung mga pinsan ko. So, safe. So, ano yun? Ilan taong? Mga anong year yan? That would probably be back like 2003. Around those times nung street racing. So doon nagsimula yung passion mo ng I for would Honda say, mga like, 2003, ganun? Around, 2000 to 2000, like 97 kasi, dun nagkaroon ng Civic Coupe yung pinsan ko. Tapos from there, sinasama-sama niya na ako nun. Pero nung time na yun, wala pa siyang alam. He was Ilan like a taon ka racer. nun? Ha? Ilan taon ka nun? Nung 97? I was 7. 7. Oo. So nung 7 years old pa lang ikaw, nahilig ka na talaga sa kotse. So, ano naging unang Honda mo doon sa Amerika? Unang Honda, EJ8. DX din. EJ8 na 1.5 liter EFI. Coupe yun? Hindi. 4-door? 4-door yun. Na binili namin sa tita ko. 1.5 Tas technically LXI? Di, ano ba dati? ESI siya na 1.5. Ano siya doon? Anong pangalan? Iba ang mga pangalan doon sa Amerika, di ba? Civic DX. DX din. DX din. So, parang yung kotse ko ngayon na binenta recently, parang ganun siya pero EFI. Na, Okay. 1.5 liters. Okay. Anong ginawa mo sa kotseng yun? B18 swap. All junkyard. Kayo lang gumawa? Oo, kami lang. Kasi sa Tapos US, matic manual. more on DIY doon eh, no? Tapos, nung Matic lumabas... manual swap. Oo, matic. Matic yung nakuha mo, Matic yung ginawa niyo sa- manual. ginawa namin manual. So, gano'n nyo katagal trinabaho sa garahe yun? 3 days. Pagkatapos Ganon. namin makachempo ng full swap sa junkyard, kinuha na namin along with the harness. So most likely that time, mura pa yung mga parts nun. We got the whole swap for 250. Dako nun, mura ano. 250. Umandar na matino yun. Ha? Umandar na matino. Matino siya nag-start, pero... pero syempre, bata ako nun eh. So, like, overheating, like, I would drive it overheating, head gasket shot. So 250, mga almost 15,000. Oo. Diba? Oh, Pesos. like a little bit over 10K. Grabe. B18 swap. B18 non-VTEC. Yung galing sa mga preload. Hindi, galing Galing Integra. sa Integra din Integra, na Integra. luma. Oo. Tapos, nung lumipat ka dito, na-culture shock ka ba sa Honda scene? Oo, like, in a sense na sobrang approachable yung mga tao. Like, you can be friends with anybody pretty much. Tapos you're just exchanging information. Tapos nagulat na lang ako, like, yung mga information na binibigay ko sa mga tao, na-amaze sila. Kaya, then you convince me na, ba't hindi ka mag-start ng TikTok? Diba? Ba't hindi ka
sumagot ka sa comment section ko, tapos ikaw na sumagot. And then, from there, it started spiraling. So, yung mga pinsan mo hanggang ngayon nag-Honda pa din? Hindi na 90s, mga modern na. Mga model. SI Pero na. Honda pa din? Honda pa rin. So, ano mga kotse na ngayon? SI na FC. Yung sport? Mag-lease lang, truck, tapos lease. Like, tapos pag, syempre, like, pag tapos na yung lease, upgrade na, diba? How hard was it to modify or to upgrade Hondas back in the US? For New Jersey, hindi siya mahirap. For California, mahirap. Dahil? Sa California kasi, they're very strict with emissions. Okay. And they're very strict with like yung indication. Kasi sa anywhere sa states, walang indication na engine eh. So sa California, they're very strict with dapat parang tinatawag nilang barred. Like yung parang it has to be registered yung every single modifications that's done. So if it's a Civic with a 1.8 liter engine from an Integra, dapat naka-indicate yun. So, Magbabayad sila para ma-indicate yun? Oo, magbabayad sila. So it goes through inspection. Even though like may emissions inspection, nalalagyan yun. Oh? Nalalagyan yun. Sa US? Sa US, nalalagyan yun. Like hindi ka papasa. Pero yung privately owned mechanic shop, syempre privately owned eh. Hindi sila na bahala nun kung anong sasakyan isasampa nila para sa emissions. So sino yung mga sikat that time na nasa Amerika? Sino yung mga sikat na nakahalubilo nyo sa Honda doon? My cousin was friends with Team Alpha Racing. So sila yung gumawa ng Eat Sleep Race. Okay. So taga New Jersey yung mga yon? Si Brian. My cousin was friends with his brother. Si Brian, ESR, the founder of ESR. He was a kid back then. Like he was like 4 years older than me. He was a kid back then too. So tropa niya yung mga yon. Tapos he was also friends with Jeff Racer, which was Full Race. Full race. So Gumagawa ng turbo kit? He was so madami din ako na pick up from Jeff Racer back in like when I was a kid. Like I worked in his EJ2 Civic Coupe. That time full race na rin siya talaga. Full race na rin talaga siya. So anong mga hindi mo makakalimutang experience mo nasa US ka working on your Hondas? Sobrang hands-on kasi dito kasi mura eh. So may mababayaran ka eh kahit magpapatulong ka na lang sa tambay or sa car wash boy. May tutulong sa'yo. There's gonna be somebody's hands that's gonna get dirty. You don't have to get your hands dirty dito sa Philippines. Kasi labor's so cheap, sometimes soft drinks lang. Uy, tulungan mo ako mag-oil change. Coke lang. Di ba? Soft drinks lang. Doon kasi... Lechon manok lang, okay na, laban na. Doon kasi, syempre, yung season din eh. Pag ayaw mo ng winter, kasi like, yung lamig, iba yung numbness sa kamay. Di ba? So kahit winter, ginagamit yung mga kotse? Oo. Bukod naman hindi. Hindi, akala ko ang iniisip ko pag winter, tatago na. Pag mayaman, pag may pera meron ka. sila mga specific daw, like fluids na nilalagay for coolant, anti-freeze. Pag winter. Anti-freeze. Diba? Tapos specific na tires na kailangan ilagay. Snow tires, Advan nyo ba snow edition? Snow tires. Inisip ko kasi pag winter, gagarayan mo na, gamit ka muna ng Pag may pang hindi naman harapan. snowmobile. May winter car. May mga ganun. Bakit? May mga heater ba yung mga Civic dati? Meron. From Sobra factory ko meron. Dito nga wala aircon eh. From factory Di ba, meron. EG? Wala aircon? Actually, ang dito, kung ang priority dito aircon, ang priority doon heater. Heater. Heater ang priority. So, mas maraming kotse may heater kaysa sa aircon? Oo. Hindi ba, kung meron ka heater, meron ka na ng aircon? Hindi, compressor eh. So, big deal doon pag this car has AC. Oo, to have a working AC, it's a big deal. To have working AC on a 90s Honda, it's a big deal. Kumbaga, modified to kasi may aircon to. Or alaga to, or unmolested to. Flex kasi, yun sa kanila. Oo, it's a big flex to have AC on your 90s Honda. It's a very big flex. So, kailan ka nag-start na kumbaga aralin yung different kinds of Hondas? Kasi hindi ka nag-stick sa isang specific Honda lang. Kunyari, yung SIR dito sa likod natin, hindi lang yan yung alam mo. Kumbaga, alam mo rin yung mga history ng Prelude, Integras, di ba? Oo. Siyempre, like, in a public school system, you have access to the library. So,
before NWP for Life, merong HondaTech.com. Ano yung NWP? It's like a spin-off of like Honda Tech. Pero yung mga hardcore like Honda enthusiasts and back in California. Nagsimula yung ano na yun, it was just like a pizza spot. Tapos naging tambayan. Tapos naging forum siya, parang Honda Tech. So nag-Honda Tech ka din dati? Oo. Like, anong handle mo sa Honda Tech? Honda B Series kid. Honda B Series kid. Tapos, nung pagdating mo din sa Pilipinas, nagulat ka, iba itsura ng mga Honda dito. Hindi, may influence din eh. Hindi ako nagulat. Nagulat ako kasi, like, makakaspot ka ng mga urig-urig din. Like, mas marami kang urig-urig na makikita dito sa Pilipinas. Dito, kasi mas nauna sa surplus dito eh. Mas nauna sa surplus, siguro, like, yung sobrang lapit sa Japan. Pati Doon ako nagulat. Madami kang makikitang urig-urig. Pati nakakita ka ng mga 4 doors na dito. Ha? Maraming 4 doors Oo, dito. Maraming variant na wala sa US na meron dito, di ba? Oh. So sa US ba, ano ba yung mga pinaglalaroan nila usually? Usually, coupes. Coupes, hatches. Like talagang, if you're a Honda guy, you would have like, 9 different hatches your whole entire life. EG hatch? EG hatch. EK hatch? EK hatch, oo. Dito wala nung EK hatch eh. Wala. EG hatch lang. Tapos, ano yung main difference, di ba, nakarating ka din sa Pilipinas, nakasakay ka, syempre, kung sino man naka-Honda, ano yung na-weirdohan ka na, puto na meron dito na wala doon ah. Carb. Kaya, Anong? carburetor. Carburador. Kaya din ako nag-carb. Gago, like, that's the reason why I had a carb car is because hindi ko siya natutunan sa US eh. Ano ba yung carb? So you're talking about the PH12? Oo. Diba? Ano ba yun? So kaya I was like, okay, like I have to start from here. I have to learn how to take this apart, clean it, tapos put it back. Anong taon ba walang Honda na nagkaroon ng carburetor sa Amerika? Mga ano na, siguro yung... EF? Hindi, walang EF na ano. Meron silang dual point injection which is like 2 injectors, pero EFI pa rin yun. Oo, kasi may injector. Oo. So walang Honda na nagkaroon ng carb doon? Yung mga 70s, yung siguro mga mas lumang-luma na. Gen 2s, mga Gen 3 EFI na din eh. So dito, ang binili mo, EG, 4-door EG. 4-door EG na DX na PH12, pawis steering. Base of the base model. Base of the base, lang race base. Kasi lang na-amaze ka dun sa engine niya. Na-amaze ako dun, tsaka yung sedan dito kasi, yung DX sa LX variant, walang molding. So natuwa ako na walang butas yung molding. Yung pinto. Yung pinto. Door. Oo, door. So sabi ko, shit, okay. Para siyang JGTC na diba? JTCC na race car na wala yun. So feeling mo doon mamamangha ang mga kano pag nakita ng ganun dito? Oo. Naputa, rare yan. Yung pala, OEM. OEM siya. So what else? Ano pa ng mga differences? Yung fabric, pare-parehas lang? Hindi, iba-iba. Depende yan kasi sa local supplier ng fabrics eh. So iba ang fabric dito sa fabric sa Amerika? Yes, iba. So pwede ka pala mag-import ng, for example, VTI, ano ba VTI sa Amerika? EX? EX. Mag-import ka ng EX na upuan na tela. Yes, iba. Iba yung, di ba ito like dark gray yung sa sedan. Walang sedan na dark gray. Ano lang? Lahat sila light gray. Tsaka peanut butter. Yun lang. Ano yung peanut butter? Brown? Oo, yung peanut butter color. Ngayon, rare na dun yung mga ganun, hindi pa din. Hindi naman siya rare. May mga, you'll see running na, you'll still see like yung mga may mga tao pa rin na that would keep it alive. Pero nung nakita mo yung SIR dito, sabi ko, ay putang ina. Like, natuwa ako dun sa decal ng SIR. alin? Sa doors. Like, sa doors. Doc kasi, VTEC? Doc VTEC. Kasi dito, if you notice, this is like how geek I am. If you notice yung Doc VTEC, sa passenger side, VTEC Doc. Tapos sa kabilang side, Doc VTEC. Sa EM1 kasi, Doc VTEC lang both sides. So binaliktad nila yung... Minirror nila yung para tama yung... Oo, para yung VTEC, palagi nasa, it's always on the rear. So kung may EM1 ka, dapat EM1 din na sticker ang bilhin mo para true to the game. VTEC, Hindi siya dapat mag-VTEC Doc sa passenger side. Ang EM1 at saka SR parehas makina? Yes, B16A2. Same spec? Same spec. Transmission same? Same. This is actually S4C.
Yung Ano stock yung na to. S4? Yung transmission. Oo, yung transmission niya. S4C na non-Type R. So sa Amerika kasi walang SIR, di ba? Walang SIR. Sa Canada meron, pero sa coupe. Coupe din. Oo. Ano, makina B16 din? Same as Same the ng EM1. SI, pero SIR ang tawag nila sa Canada. Canada. So talagang makiklaim ng Philippines na siya lang may 4-door SIR. Yeah. Kasi sa Japan, SI ito eh. Pero Pati same. yung Passion Orange dito lang sa Pilipinas, di ba? May Passion Orange ata sa Japan, pero hindi siya SIR. Oo, SI hindi siya SIR. So sa Japan, yung 4-door na naka B16, naka-preno yung likod, naka-ganyan, SI. SI. So hindi pa rin talaga siya SIR. Ano EK4 din siya. May idea ka ng interior ng ganito sa Japan ng SI? Iba. Same rin ng iba. dito? Kasi Iba rin. yung siguro yung supplier dito ng fabric, syempre it's locally manufactured. Pero meron rin sila yung mga HKS, confetti, mga Sa ganun. Japan, hindi. Iba. Wala. Wala. Yung makikita mo doon, yung parang yung VIRS, the same as like the 2K spec SIR na Kasi usually yung pag blue. nag-import ng interior, di ba, it's either DB8 Ah. or TIA, yung sa US, ang magiging same EK4, fabric, mga ganun. yung mga Integra interior, it would be the same fabric as the one in Japan. Kasi, imported yung mga Integras eh, Sa US. sa US. It was all imported. Hindi siya kagaya nung yung mga EG hatch tsaka EK hatch na dun siya binuo. Yung mga EG hatch, sa US ba meron din yung mga gathers? Wala. Doon na ginawa yung EG hatch eh. Doon siya inassemble eh. Doon siya na So ano po manufacture. ng EG hatch doon? Normal lang. Yung floating na people hated it. People would switch out Integra Floating Integra headrest. seats. Di ba, Oo. gathers na rin yun? Iba yung design. Iba yung pagka-fabric nung gathers interior eh. Yung mga brick kasi yung eh. So ano pa yung mga main differences ng mga USDM na kotse sa PHDM tsaka sa Japan na kotse na... Sa US walang side marker. Eto? Or cheek light dito sa Philippines. Wala to? Kasi Wala yan. nasa side mirror nila? Wala. Wala Nasa rin, wala corner. talaga. If you notice yung sa US, dito sa like SIR, merong itong empty box na to, reflector yan. Alam ko Oo. yun, alam ko yun. So you would base it off of that. So sa fender nila, walang Talagang bigatin ka na nun pag nakaganyan ka. So pag bumili ka ng USDM na fender, wala ang butas. Walang butas. Pati medyo weird Walang yung... abang. Sorry pero weird yung side mirror, ang laki. Oh, Diba? yo, people want that here. Believe it or not, people want that here. Like, yo, those mirrors look hideous. Tapos, why would you want that? Pero gets ko naman. Kasi wala dito. So sa US ba meron nagbuo ng mga PHDM na Civic? Meron. May tropa yung cousin ko na nagbuo ng ganun. So inuwi niya galing dito yung mga pyesa, binili. Hindi, meron siyang right-hand drive na sedan, tapos pini-HDM niya. Kinuha niya yung grill, ganon. Pinalitan niya yung... Ano yung mga pinalitan niya para i-convert yun doon? Wala siya masyadong kailangan palitan eh. Oo nga. Kasi yung bumpers na same. Kasi would you say na Plaka lang. PHDM siya, di ba? Nag-uwi siya ng plaka niya. So kinabit niya Oo, para kinabit kunyari niya. nasa PHDM. Pilipinas siya. Oo. So kasi dito sa Philippines, di ba, technically most iconic Honda is the SIR. It is. May explain mo sa amin kung bakit? Siyempre, drivetrain pa lang, Louie. Tsaka all the bells and whistles is there. Like, rear disc brakes, bigger front calipers, Tapos dual overhead cam. Like, Diba? it's a very magical drivetrain for what it is. Tapos totoong VTEC. Totoong VTEC Nung siya. time niya na lumabas si SIR, di ba, nag-dock na siya. Yun yung first dock dito sa Philippines. Anong katapat niya sa ibang brand? Na dock, May alam ka na... sa ibang brand, siguro SR16 na VVL, may magiging katapat niya. Ano yun? Sentra? Yung mga Pulsar, Wala naman dito nun. wala dito. Pero yun, sa ibang brand, yun yung magiging katapat niya. So yun nung sa US noon, 'di ba dito kasi nung panahon ng Honda naghahari sa kalsada, sa kare-kare sa kalsada. Sa States noon, anong nakakalaban ng Honda? Anong nakakapukpukan ng Honda? Domestic. Like Mustangs. Yun ang Camaros. kinakalaban ng Kasi yun yung magiging, dun pumapasok yung grudge, yung hate
ng V8 guys sa 4-cylinder guys. Natatalo ng mga Honda doon? May mga times na hindi, napapahiya sila. Namamahiya sila ng V8. Lalo na nung nag-KK na. Tsaka nung time ng mga B20 VTEC, B18, like yung LS VTEC, namamahiya na sila ng V8. No? Lumalaban na sa mga V8. Oo, kasi nagpo-progress na yung technology pang tune eh. Nagkaroon ng chrome tune, di ba? So, like, from there, like, you can't really look down on Hondas like you used to back in the mid-90s. So, yung marami ding hate na nakukuha ng mga kano sa mga Honda ba? Madami, oo. Like, Hondas are like Anong demograph ng mga nag-Honda doon? Puerto Ricans. Kasi galing akong, like, sa northeast part of the US kasi, is predominantly, Puerto Ricans, Dominicans. It's not like sa West Coast where it's predominantly Mexican. So, yung mga kadalasan nag-Honda doon, Dominicans, Puerto Ricans, ganun. Dito na dito, lahat nag-Honda. Mayaman, mahirap, nag-Honda. Totoo. Magkano ang Honda Civic dati sa Amerika? That time, nung EM1? EM1, you would find it for like 12,000. Tapos $12,000 back in nung bago pa siya. Brand new, sticker price. The sticker is 16. Pero you'd find it in the used market, yung mga nagsawa. Back in 2003, 2004, you'd find it for like 12,000. Ngayon, magkano EM1? Nag-jump na siya eh. Kasi meron bringatrailer.com where you bid on like yung mga talaga, yung mga sought after Hondas. So back then, ang fair price noon would be 6,000. Like 5,000 to 6,000 fair price for EM1. Tapos ngayon, yung mga I know what I got, bro. You would find these things for like $25,000 to $30,000. It would sell for that much. So, comparing the EM1, kasi may local din na lumabas doon sa US na Integra Type R, di ba? Na DC2. So, comparing yung market share ng EM1 sa Type R, anong mas sought after ng mga tao, Type R? Type R. Kasi, lumalampas siya ng 5 million eh. Dito, like, if in Philippine money, people are willing to pay like 5 million. That time, magkano yung ITR? 23,000 when Malayo din. Oo, 23,000. Mahal So, din, sa no? US pala meron DC2 na Type R. Meron. Iba pa yun sa Acura na... Acura yun. It came under Acura. It was released under Acura. Acura Integra Type R. Yung dalawang bilog. Oo, yung dalawang bilog na headlight. So, in 1997, they released 500. Limited units. Yung pre-facelift na bilog. Tapos, they released it again in 1998 for the US. Mga 1,000 lang yata yung unit na 98, yung facelift na. Buong US? US and Canada. Sa US, nag-stop sila 99 production. Wala silang pinadala na Type R galing Japan. 1999. Pero sa Canada, meron. May 99 na Type R. Ano ba difference ng Honda tsaka Acura? It's a sub-brand. It's like their luxury brand. So, anong pinagkaiba ng Acura Integra Type R sa US tsaka ng Honda Integra Type R sa Japan? So, syempre, obviously, yung muka. Interior, walang Recaro seats. Yung US. Yung sa US. Walang Recaro seats. Drivetrain niya, walang 2000 spec na Yung lahat ng Integra Type R is the same spec as the 96 spec na Type R sa Japan. Okay. So, yun lang. Tapos, ang ginawa lang nila for the 2000 and 2001 year models is put a Civic Type R cams. Yun lang. That's the only thing that made it different. So, mahina ang Acura Type R as compared to the Honda Integra Type R. As compared to the 98 Spec Plus. Tapos, sa US may sunroof, di ba? Wala. Wala din. Yung Type R. Ano yung may sunroof na DC2? GSR variants, GS variant, LS variant. May 4-door rin na lumabas sa US na ganun. Na Type R wala. GSR meron. Which is also a B18C na VTEC. Ano yung GSR? Ano makina? B18C1, it had VTEC. Yun yung ganun yung yung intake Okay. manifold. Tapos, ang tawag dito,
So yung mga nasa US, sabi mo, unti lang din ang lumabas, di ba? Oh, yun sa Type R. So pag nakita ka ng Type R, Type R, talagang... nakaw. Nakaw eh. Nakaw, oo. Kaya ang konti na lang ng ng Type R na makikita mo talagang May kilala ka na nakawan ng Type ng Honda doon? Madami. Yung si ESR, Easily Brace. Nanakaw yung sasakyan niya. Ang kwento doon, he was young. Bago pa siya nagkalisensya, meron silang tropa sa grupo. Namatay yun. Tapos, yung si founder of ESR, he begged the family to sell him the car. Okay. Tapos, he built the whole car in legacy of their friend na namatay. So, siya na nagtapos. Tapos yun, nanakaw lang sa isang iglap. Diba? Is it still ganun pa rin hanggang ngayon? I would assume so na ganun pa rin. Kasi, syempre, lalo na yung mga presyo skyrocketing sa, yung mga I know what I got, bro, na So, nakakaw talaga. So, ganun, actually, siguro, ganun kadali i-dispose yung sasakyan. Kumbaga, chassis na lang matitira. Chassis na lang. Kasi, yung mga pyesa, kasi sabi mo, di ba yung parang lahat engine code, hindi naman kailangan indicated hindi doon? kailangan indicated. Meron lang ibang states. Oo, ang lang, may kakaroon ng chassis numbers, 96 pataas na mga Hondas. Doon na sila naglagay ng mga chassis numbers sa yung tinatawag nilang VIN matching engine with the chassis. So, natatanggal yun eh. Oo nga. Oo. Naka-rivet lang yun eh. Oo, naka-rivet lang yun eh. Natatanggal yun eh. Did you familiar ka rin sa mga European na Hondas? Kasi iba pa yun, di ba? iba pa yun. Oo nga. Iba pa yun. Hindi ako familiar sa mga naging variants nila. Pero majority of their drivetrain is the same. As like, So, saang bansa, pinaka, di ba, parang sa LC, pag Dubai version, all option. Lahat ng features na pwede ilagay nandun sa mga Dubai version. Kaya di ba, parang mas mahal. Mas mahal. Sa Honda, Pati mas gusto anong ng mga bansa tao. ang pinaka parang souped up yung mga Honda nila? Na yung kumpleto sa mga features. Kompleto sa mga OEM. features. Na Siyempre, OEM. Japan ang pinaka, sumunod dyan, I would say US and Australia. So, Kasi yung sila yung, mga, kunyari, mga air purifier, meron stock na lumabas na gano'n na, sa US sa wala. Japan. Walang air purifier. tsaka yung mga switches na, sought mga after din yun. poles. Ano Kasi yun? ang dami. Pag binili nila, nandun na agad yun? Yung Yung mga air purifier? Hindi, they import it from Japan. Hindi. Sa For example, Japan, nasa Japan ka, bumili ka ng Civic, may air purifier talaga? Yung mga, kasi optional yun eh. It was a dealer option. Okay. So, makakachamba ka ng meron. May mga So for example, bumili kang brand new that time. Sabi mo, sige, lahat ng options. Honda Access. Kumbaga, Pinoy ang ahente, nabenta lahat. Oh. Binili mo lahat, Kompleto Kompleto Honda yun. Access. Oo, kompleto yun. pati mga pedal. Honda Access. So ano yung pinakamahirap add-ons hanapin? lang pala yun, pag ganun. Pinakamahirap hanapin talaga. Na Honda Access na parts para sa ganitong taon na kotse. For this, hindi pa siya ganun sa edad niya. Kagaya ng EG. O sa EG, ano yung pinakamahirap? Sa EG, yung yellow interior, talagang controversial yun. It becomes very controversial. Tsaka yun talaga yung pumapalo talagang kalahating milyon, like maybe even more. Kahit sa US, rare yun. Rare yun. Actually, pati brown glass, di ba? Hirap naman. Ang dami-dami kong brown glass dati. Hindi pa siya ganung level ng yellow. Yellow interior. Yellow gathers. Yeah. So ngayon, yung mga nasa US, nag-i-import na rin ng mga yellow gathers. Alam na rin nila yung mga ganun. Hindi nila mahanap. Lalo Kumbaga, na ang gagawin nila, yung hanapin nila yung long sasakyan armrest mismo. na yellow. Kasi 25-year rule. May 25-year rule. Ang gagawin nila, imbis na hanapin pa yung hindi mahanap, they're better off to import the whole EG6 there. Na pag nahanap nila. Okay. Kumbaga, ang dami So they're ng- still waiting. Ang dami nang nag-o-offer ng services na sila magbibid para sa'yo. Like yung sa Japan, they offer those services. Okay, I'm looking for an EG6 this color and this interior. Yung tao sa Japan, sila na maghahanap nun. Tapos babayaran mo na lang yung fee nila. So, nung time na nasa US ka noon, meron ba kayo nakita mga, uy, putang ina, Japan car to ah. Bakit nandito to? Oo, meron. Tapos walang papel, walang ganon. Oo, meron. I mean, ano naman kasi, nasa-swap yung ano. Pero ingat ka lang kasi... Na right-hand drive pa. Oo. Ang ginagawa nila, yung tinatamper nila, pero that's 3 years kulong eh.
Pag ganon, Pag ganon. Sa Then jersey tampering ba ang tawag. pwedeng magkabila? Yung Left left hand. hand and right hand drive? Wala namang law saying na you can't. Sa US? Sa US, wala naman. As long as like legal yung paperworks mo. Tsaka meron sila tinatawag na 25-year rule na kapag 25 years old na yung sasakyan, pwede mo na siyang i-import sa US. Kaya yung GTR, recently lang nila na yun. 25 years kasi. In 34? Nag-import ng, madami na, merong isang company nag-import, pero merong shady something within that company, kaya sila na-stop. So would you say yung SIR natin ngayon, ano pwedeng tumapat sa kanya sa mga modern Civics na masasabi mong magiging from sa future magiging iconic rin sila? Probably the L15. L15B ang magiging katapat niya in the future. L15 Ano yun? is Civic yung engine, RS. di ba? Civic RS, FC. Yung makina. Oo, yung makina. Yung Hindi, I mean, yung kotse ba? ang kotse ba? Yung iconic na, di ba? Kasi ngayon, iconic si SIR sa Iconic, atin. oo. Di ba? Hindi mo siya Pag maano. naka-SIR ka, pati yung price niya is Kung magkano yung Way brand nyo, above. halos ngayon, ganun din. Diba? oo. I mean, in terms of the SIR, you can't really wala siyang makapagkukumpira kasi 90s legend siya eh. So siguro, ang susunod dito na magiging sought after, and it's still beyond comparing, would be the FD 2.0. Kasi Na manual. Oo, manual. Yung Racing well, Blue. limited naman talaga siya ngayon. Hanggang ngayon, di ba? Kasi yung Racing Blue, 55 lang yun eh. So, So in the future, yun ang tingin mong magiging parang SIR. Oo, kasi if you think about it, Honda's rawest last Honda would be the 8th generation. After FD. that, it became turbo. Diba? Na NA kasi. Oo. So yun yung Ano ba, pinaka-raw. FD. Meron pa ang FB ah. 9th na yun eh. 9th na yun. And ano na siya, K20C, yung FK2. 9th gen yung FK2. Kasi ito na lang yung may legacy ng Type R na NA. NA. But Ah, yung ang EP3, It's 7th gen. 8th gen na oo, yun. nauna pala yun. Si EP3 So- hindi masyado nag-click eh, no? Sa UK, oo. Sa Sa UK UK kasi sila yung gumawa eh. Sila nag-manufacture. Ng EP3? Hindi man sila nag-engineer, pero like proud sila na sila yung nagbubuo. Same ng FM. Oo. Di ba? Oo. Sa US ba walang EP3 Type R? EP3 SI. Same. Hindi siya same ng Type R, pero para siyang Econo na K20, pero EP3 pa rin siya. So, K24 swap na lang Oo, nila. K24 swap o kaya Type RSX R. Type S swap. Pinaka-common RSX Type S kasi yun yung the identical drivetrain to the EP3 Type R. Nagkaroon lang ng LSD. Okay. Ayun yung tanong mo. Yung sa RSX tsaka sa DC5. Yung Type S, tsaka yung Type R. Kasi sabi nila, ang Type S daw is parang Type R ng A detuned, US? a detuned Type R. Less aggressive cams, lower compression, Pero kunyari, no LSD. naka-Brembo brakes rin, naka-Recaro seats rin. Kailangan nyo yung drivetrain, kailangan maano. Kasi Hindi, iba yung pero drive. sa stock niya, hindi ganun. Hindi. Kasi iba yung internals niya eh. Although Hindi, it's the same yung base- RSX naka-Brembo na preno, hindi. Yung Hindi. Type S. Hindi. 17CL lang. Hindi, sabi okay. sa'yo. Tapos ang headlight pa ng DC5 doon, flat. Sa ilalim, di ba? 05 to 06, oo. Tapos yung sa inyo, iba yung may ganon? May, Yun yung pre-facelift. Pre-MMC. Yung may ganon? Yung may ganun. so meron rin sa Acura na ganun. Yes, pre-MMC yun. Yung sa inyo, Japan. Japan. Blue na Japan. Blue interior, Oo. blue carpet. Those seats are sought after. Solid yun. Lalo na sa mga builds, like yung mga nag-hard race catalog, yun yung talaga yung seats na babagay. So nakita natin kay Mickey, diba? Tanong nito sa akin, dilaw rin ba yung loob niyan? Oo, pag dilaw-dilaw din ba? Meron, di ba, meron yellow na DC5. Mm. Ano ba, interior nun? Oh, is wala, black, wala, di ba? wala. Walang yellow na DC5. Wala pala. So talagang May repaint yun din. yellow lang yung kanya. Wala palang yellow na ganon? Si Spoon lang naggawa ng ganun. Tapos siguro like yung idea came from Spoon. Si Spoon ba, pinipinturahan niya o rinarap lang niya? Wrap and paint. Ano? Wrap and paint. Wrap and paint. Ano? Wrap and paint.
Yung mga spoon ng kotse. Ewan. Wrap and paint. So yung CTR nila na dilaw, pininturahan nila yon? Hindi yung dilaw. Hindi yung dilaw na CTR. Yung EK9, hindi yung Yung dilaw. blue-yellow. Race base yun eh. Ibig sabihin? Ano yun? Walang Recaro. Walang talagang gauge lang. Tapos it's pretty much a race base. Kumbaga, there's nothing in the car. There's no AC. There's no power steering. They did that. Japan released yung N1 models. N1 models Na for Type R. the enthusiast that's gonna turn it into a race car. Para mga Evo na walang mags. Ito, si N1 na Type R is hindi siya power window, Yes, hindi siya and no, privacy oo. glass sa likod. Yes, oo. Di ba? Tapos, hindi, kasi may dalawang, tinatawag nilang N1, pero hindi naman. Yung N1 kasi, gray interior siya. Hindi siya black. Tapos, meron silang optional na manual windows, pero hindi siya N1. Low end. Option siya. It was like an Naka-stylish option. ba yun, ganun? Yung N1 spec, naka-stylish siya. Tapos, wala siyang private glass. Kasi, di ba yung EK9, naka-private Privacy glass, oo. Oo. Naka-privacy glass yung EK9 pero yung N1 wala. It's all Nagkaroon- So fishbowl. anong hierarchy nun? Type R tas N1 o N1 tas Type R? It's Type R, tapos Type R with the optional of manual windows. Yun yung black interior pa rin, pero manual yung windows niya. Pero it has everything Type R. Tapos N1. Si N1 ba may difference sa specs ng engine Wala. sa Type R? Wala. Kumbaga, ginutom lang nila sa sa How about the interior. chassis weight? Si- Mas lighten Mas ba? lighten siya. It's lighter because of like yung Nawala lang ginamit yung mga nila. parts na, Oo. kunyari yung power window. Power windows, mga- wala. Pero sa chassis overall, same Same. rin. It's the same. Kasi technically, EK9 na hatch is heavier than an EK hatch na hindi Type R, di ba? Hindi, it would be... Kasi parang, alam ko, mas stiff yung It's body stiffer, niya. pero pinagaan nila. Okay, mas Pinagaan light. nila, yung sound deadening, walang sound deadening ang Type R. Oo nga, Kahit wala. sinong Yeah. Type R, kahit anong Type R, walang sound deadening. So, in that sense, they were able to preserve like yung weight niya. Tsaka sa glass ng Type R, mas magaan. Yung windshield ng Type R. Kasi mas akala magaan ko siya. dati, may EK9 rin ako nagkaroon rin ako EK9. Ah. Akala ko heavier yung body kasi kumbaga mas pinastiffen nila kaya mas bumigat. Reinforced. Oo. They only For the reinforced track. it with the welds. Like yung mga seam welds, like it's stitched. That's the only way, like that's how they reinforced it. Pero in terms of like yung kung ano yung kinabit nila, lighter glass, no sound deadening, yung iba pa nga, optional yung radio. So sa US na walang EK9 Type R, di ba? Wala. So lahat ng mga EK hatch na nakikita mo doon, puro EK12 yun. EJ6. Kumbaga, EK9 na ginawang EK12. Clone. Ginawang Oo, EK3. clone. Oh. EK3 na ginawang EK9, so EK12. Pero ang hindi kasi EK12 eh. hindi kasi EK3 yung chassis code dun sa mga US Ano? EK hatch. EJ6. EJ6 din. Oo. Okay. So may mga kanu din dati na ginagawa nila Type R look yung kotse nila? Kinuklone nila. Bibili sa front cut. Tapos lahat, nila. Tapos ipipinturahan nila interior nila para mag-black. Kasi walang black na Type R lang, tsaka EK4 yung may black interior. So may mga talaba din. Pati yung ceiling, di ba? Pero ang maganda dun sa mga sa mga products dun, merong silang duplicolor. So they cater to like yung vinyl paint. So talagang is gonna adhere and Pati it's gonna maganda look dun sa tela. kasi Oo, sa tela. nasa can na Hindi, sa lahat tela eh. ginagawa nila dye. Dinaday nila yung carpet. Tapos yung sa sidings, vinyl paint. Eh, ba't di natin gawin dito yun? Bili tayong carpet na EG, tapos dahil natin. Itim? Itimin mo? Pati yung bubong itim. Di gawin natin dun sa atin. Oo. Kaso wala pa tayong carpet. Wala pa. So yung pinag-usapan namin sa araw yung spoon na EK, yung EK9 na spoon, makakabili ka ba ng ganon? Turnkey na ganon from them. Siguro O magdadala ka ng EK9. Sila na bahala doon. Tapos lahat ng spoon ikakabit. Oo. Kasi ikaw magbahala you're gonna pay for their services to do that. So spoon, hindi never nag-release si spoon ng brand new na binili nila, tinurn into spoon car nila, tapos bininta, hindi ganon.
Magiging demo car na lang nila yun. That's just gonna be my arsenal. Wala yung tinatanong mo. Kasi ikaw, nakapunta ka na sa Spoon, di ba? So, doon, nakita mo yung mga customer cars na dinadala? Meron silang customer cars, tapos merong demo car na nandun lang. Nandun sa taas. Tapos yung demo car nila, it's just open to the public. Tapos pagbukas mo, amoy gasolina yung interior. It's like, yo, this is... Tapos, iba yung gas tank nila sa likod, sa EK9. Yung talagang, siguro, hindi ko sure kung naka-attach pa rin yung OEM na tanke niya. Naka-fuel cell? Tapos meron pa rin fuel cell na napakalaki. Kasi pang endurance. Oo. So, gawin natin, pag nagpunta tayo ng Japan, rent a car tayo ng EK9, tapos punta tayo sa Spoon, pa-change oil natin doon, pwede yun? Actually, diba? I've been syempre, that's one of my dreams. Like, okay, like, if kung let's say I had endless money, tapos lumabas yung FL5, papadala ko yung kay Spoon. Like, tapos ikaw lang yung tapos you're gonna drive your FL5, like, na Philippine release dun sa Japan before you import it back. That's a dream. That's a nice dream. Hindi, di ba may mga simpleng service naman sila doon, di ba? Oo. Pero, madadrive mo ba yun doon sa Japan? Di ba hindi? Siguro. Si Fitment, di ba? Nadala niya yung Porsche niya. Kasi, left-hand drive eh. Hindi, pwede hindi rin sila particular sa ganun. Hindi sila stick sa Dito sa atin, hindi pwede. Hindi pwede. Mahulig ka. So, going back dito sa SIR, yung mga modifications na marerecommend mo, kumbaga ideal build mo ng SIR. I would preserve the engine as it is. Ayun nga, yun rin isang tinanong ko sa kanya eh. Ang SIR ba, mawawalan ng identity niya pag pinalitan mo ng engine? Depending on the engine that you replace it with. Kunyari, di ba, B16, pinalitan mo ng Type R engine. Usually, ganun yung that's swap fine. eh. That's fine. Di ba? That's fine. Wag lang B20. Wag lang B20. Kasi, kumbaga may value na yung auto mo eh. Like yung, mag-shortcut ka nga sa power na, okay, you have this power, you have the torque. Pero, yung value, it wouldn't be... So, any Type R engine palit mo, okay lang? Kasi kumbaga nag-upgrade mariretain niya si SIR. Tsaka naka-add pa rin sa niya. value. Kasi 454 na yung chassis mo, tapos, like, yung top B series pa yung linagay mo. Teka lang, ano ba ang differences ng 454 sa, ano yung VTI lang? 154 tsaka 165. Ano yung 165? Matic. Hindi, wag yun. Yung 154, anong difference ng 454 sa 154? Siyempre, drivetrain. Tsaka, Makina. Makina. How about the chassis lang? It's the same. Same lang. Same lang. Preno, mas maliit ang... Mas maliit. Tapos, walang Drum disc brake. Walang disc brake. Ano pa? Interior. Gauge. Well, it's the same gauge. It's the same gauge, different tachometer. Okay. Same part number, iba lang yung tachometer part number. Ha? Hindi, different. Kasi di ba 8 lang? Iba yung... Hindi, I mean yung bezel, yung ganun. Part Part number, same. Same part number. So for example, masira yung original mo na SIR na gauge. Pero gumagana pa yung tachometer, pwede kang bumili ng pang BTI, lipat mo lang yung Lipat mo lang. Yeah. Okay, o ano pa? That's pretty much it. Wala naman silang Interior, masyado. Ito, di ba? Pali, iba? May kaparehas kasi yan eh. Ano? LXI. Na itim? Oo. Itim yung LXI. So, So, imbis, sa VTI lang ang chrome. Oo, VTI so lang kung ako. VTI ka, imbis na papinturahan mo yung ganyan mo, bumili ka na lang pang LXI. Kaysa bumili ka pang SIR, mas may presyo yung pang SIR pag sinabing pang SIR. It's the same part number, so bakit siya presyo? You wouldn't know. Hindi mo malaman kung galing siya SIR. So, O galing siya LXI, no? So kahit na galing LXI, sabihin lang, hindi, galing SIR to. Oo, putang ina, oo nga. Ano pa? Antena, parehas lang. Parehas lang VTI. Sa gitna. Ay, cambio, iba. Shift linkage. Shift knob. Shift knob, shift iba. knob. Manibela. Stitch. Meron. Red stitch Red yung stitch, SIR eh. Pero believe it or not, like yung shift knob ng VTI is the same shift knob as they use from EF. Is the same part number, SH3. Same shift knob. Oo, same shift knob. Ganun kaluma yung shift knob na ginagamit So, until ibig sabihin, 2000. 300 million na paggawa nila para sa EF. Ah. May sobra. Sige, gamitin natin yun. Pwede na yun. Huwag natin parang yung,
Ito, di ba? EF, EG? di ba? Ay, ano ba? Yung side skirt. Side skirts, the same as... Hindi, kasi yung wheelbase nila parehas eh. EF, sabi mo EF yung shift knob. Oo. Dumaan pa siya sa EG. Oo, dumaan pa siya Tapos sa EG. tumama siya sa Oo. umabot pa siya sa EK. Umabot pa siya sa EK. 3 generations ginamit yung shift knob na yun. Nalas pa. Kaya yung ano, like yung shifter, Siguro yung ball phase out seat. na lahat yun. Meron ko pa Believe it or mahaan. not, yung mga... May mga piyesa nito na compatible pa sa EF. Yung mga SH3 part numbers, pang EF yun. EF yun. Oo. Ano ba yung paano? SO4? Ay, ano? SO4 tsaka SO3. SO3. Ito, di ba sabi mo may kaparehas to? Lahat yan parehas. Hatch, coupe, sedan. EK hatch, coupe, at saka sedan. Iisa lang ang side Isa lang skirt. yung side skirt. Oh. Isa lang yung length nila eh. Ang clear na ganyan, Ito. cheek light, Type saan RX. galing yun? From what I know, off the top of my head, Type RX. How about the Tsaka Integra SJ. red and white na tail light? Integra SJ lang. Ano yung Integra SJ? Ano yung tsura? It's pretty much yung EK sedan. Iba lang Saan? yung mukha niya. Saan parang bansa Artia. yun? Japan. So sa Japan, hindi Civic pa nga rin ito? May iba pa silang linabas na Integra SJ. It's pretty much a Civic sedan Vario na may mukha ng Ortia. Eh yung Domani. Iba pa yun. Iba pang Iba pa ano, si Domani, tsaka Oo. iba pa si... Integra SJ. Si Domani saan galing? Kasabay niya din yung mga yung EK4. Di ba, dalawang variant yun, Domani Gemini. tsaka Gemini. Oo. Yun. Yung Gemini, kumbaga si Isuzu, Paano nga ba naging ganun? Isuzu, parang Gemini. gusto ni Isuzu. Di ko alam yung exact kwento, pero alam ko yung for warranty, i-warranty ni Isuzu yung Gemini, tsaka yung may mga silang kinuha kay Honda eh. So parang 86BRZ, ganun? Parang Oh. in a Pero sense. anong piyesang Isuzu dun? Wala. Badge lang? Badge lang. Yung face. Warranty pa rin ni piyesa ni Honda, pero warranty ni Isuzu. Saan ba nanggaling ang Domani face? Sa Domani. Sa Dumani. Tapos Meron ginamit talagang Domani. ginamit EK. nila para sa Acura EL. Acura EL. Sa Ano US. makina nun? Single cam. Single cam na Y8 din. Eh yung mga all-wheel drive na ganito, saan galing? RTI. EK5. Yung EK5, Japan lang yun. Walang ibang labas. RTI. They specifically released that for the snowy weather. So ganun nga. So pag winter, lalabas mo yung EK5 mo. Pag summer, lalabas mo yung Pero sa EK4 mo. Japan lang. Sa Europe wala nun? Wala, may nag-import siguro. Kasi yung like tulad ng Australia, hindi naman, since right-hand drive na sila, madali lang sila magpapasok ng Japanese na sasakyan eh. So nung sinabi mo na the SIR is a 90s legend, paano mo nasabing 90s legend? Sought after. Siyempre, yung in terms of like yung mga local release, ito lang yung may true VTEC talaga na it's a B16. It's the same, like, people would look at it, it's the same engine that Shingo used in his EG6. EG6. Diba? Kaya sabi na, the B16A is the best engine in the world! Diba? Woo! Kasi, like, let's face it, may mga Gen Z ngayon na ngayon lang nila na-discover yung Initial D. Kawawa naman sila. Diba? Ngayon lang nila na-discover. So, they're gonna look at the SIR, okay, ito yung gusto ko. Kasi ito yung lumabas dito. Ito yung may B16 talaga. Tapos, what else? Ano pa? So if you were to choose, kunyari, between the EF, EG, and EK, ano masasabi mo mas popular na kotse sa kanila? Mas masasabi mo iconic? EG pa rin magiging iconic. Ang malas lang ng Pilipinas. Kasi hindi lumabas sa atin yung Walang mga... PH12 lang eh. Oo. PH12 lang carb, tsaka madami mo pang kailangan gawin. Para like, kailangan mo ng madami mong kailangan. Madami kang kailangan para maging siya. Do you know why? Ha? Bakit ganun lang nilabas dito sa atin? For eco. For eco. Ang hatchback sa US, ano mga variant? EX, VX, DX, and SI. Ano yung pinakamataas? SI. Ano yung laman ng SI? D16 Z6, which is the same equivalent to the ZC VTEC. The ZC. ZC VTEC, PO8. Tapos, interior, power windows, Manual windows, pero meron na siyang side pocket. Di ba yung EG dito may side pocket? Yes.
Yung US kasi, yung mga DX, CX, VX, walang pocket yun. Paano mo sinasarap Paano ito? mo sa pinto? Hindi, walang yung... Sa ilalim. Oh, Yung lalagyan ng wala. lalagyan ng basahan. Oo. Wala yun. SI lang meron na manual windows. Oh, so walang power talaga. Flat lang yung... Oo, flat lang. Yun pala yung side pocket. Akala ko yung Eh sa di handle. maganda pag maglalagay ka ng roll cage. Oo. Akala ko yung sa handle. Yung sa atin dito meron, wala? Meron, may pocket para sa rehistro or ano. Hindi man rehistro, sa glove box. Pero basahan, microfiber. Tapos power window, power steering. Optional. Optional ang power steering, tsaka optional ang AC. Dito yata yung hatchback optional pa, pati radyo optional eh. Totoo? Alam ko pati seatbelt. Hindi ko na nabutan yun. Ang alam ko pati walang seatbelt. yung sa akin, di ba? Walang seatbelt yung ano. Bro, mo yung safety mo, optional pa. Oo, alam ko. Yung sa kanya wala seatbelt eh. Pero meron ESI na 1500. Lahat 1500 bukod sa EX variant ng sedan. Hindi na EG8 yung kaha nun eh. Yung ano, EH9 yung kaha. May sunroof. Tapos naka-SOC VTEC. So, regarding naman sa engines, para lang ma-enlighten yung mga viewers natin sa mga hindi kabisado yung mga Honda engines sa B-Series, si D-Series, si PH, mga ganun, K-Series. Ano nga sa atin yung mga engines ng Honda. So, starting with the Civic or Oceti, meron siyang D-Series. Sumunod doon, B-Series. So, kaya ako natuwa dito sa Philippines kasi ang daming nagbubuo ng SOC. Kasi tinatapon lang namin yan eh. Diba? Kaya ako nag-non-VTEC na dock swap eh. Para lang ma-ditch yung Single cam. eh. Tapos natuwa ako dito, ang lawak pala ng potential ng D-Series. Napapatulin nila. Oo, napapatulin. Pero mo, dito ko nakakita, SOC, 15 eh, yung SIR, yan yung tinatakbo eh, 15. Stock. Kaya doon ako natuwa kumbaga sobrang hands-on talaga ng Pinoy na work with what you got. Pero ang local na SOC is PH, di ba? PH16A. PH16. Oo. Tapos sa ESI, PH16 nakalagay. Pero sa EK, iba na yung nakalagay doon, PH16A. Sa EK Bigote, PH16. PH16. Yung sa'yo, sa VDI, P6 P6 FD1 kung manual, P6 FD6 kung matic. yung ganun. Tapos, Kaya, iba-iba pa, ano? Nung nagpadek sila, doon sila nag-iba. mas mahina pa siya doon sa D15, D16 dahil D15 malakas eh. Di ba? D15B malakas kaysa sa local eh, di ba? Oo, syempre. Kasi D-tune talaga yung Kahit 1500 lang. So, ginagawa nila, Kawawa talaga tayo doon. so, ginagawa nila ilalim ng 1600, tapos D15 yung head. Or pinapatong nila yung rocker arm lang para maging 20 lobes. Pwede ba yun? Pwede. Internal lang. Yung internals. Kasi it's the same P2J head. So, may P2J kasi na 20 lobe. Yung galing Civic EX, 20 lobe yun. Pero it's with a P2J na head. Hindi siya yung P08. So, anong part na galing US ang pwede mong bilhin na ilagay sa kotse mo parang upgrade? At anong part na galing Pilipinas na pwede mo ilagay sa US na US kotse? na kotse para upgrade. Para maging upgrade din for them. Masabi mo upgrade siya. Dashboard siguro. Upgrade siya. Walang Kung galing EK, dashboard. Bakit? Walang airbag eh. Yun dito sa may Walang airbag. passenger sa taas ng So, bibilin mong dashboard galing US kasi may airbag. Hindi. Hindi. Kung Philippines to US, bibilin ko sa Philippines dashboard. Meron ba dashboard ng EK na lumabas na stock na meron ng yung lagayan? Yung parang... Optional yun. Kumbaga ano lang yun eh, if you're deleting your SRS, merong cover na lumabas yun yung Honda. papalit mo. Oo, yun yung papalit Pero mo. walang lumabas na gano'n. Walang lumabas na gano'n kasi standard yung airbag eh. Kumbaga siguro... Parang may nakita pa ako may lubog, di ba? Yun. Siguro ginawa ni Honda yun para sa mga sumabog na airbag. Okay. Hindi, for example, in-import mo nga yung may airbag. O paano mo papaganahin? Kailangan kasama yung module. Ano lang siya? Kasi yung for show lang mga siya. EK natin, wala rin naman airbag sa Wala. steering wheel, di ba? For show so, lang kailangan siya. mo pa yung module na mismo kung gusto mo Module, paganahin. sensor. Oo. So,
So, hindi na siya gagana. Wala rin siyang use. Oh, so, yung mga taga-Pilipinas naman, ay, sa mga taga-US naman, anong bibili nilang pyesa galing sa Pilipinas? Aside from the dashboard, Hindi, yung upgrade nga na walang airbag na dashboard, sa US yun. Hindi, mas gusto nilang walang airbag? Oo. kasi magmo-modify sila eh. Okay. They're modifying the car. Like, syempre, you're not gonna keep your steering wheel na may airbag. Or Ialisin mo na lang lahat. inaalis nila lahat eh. Kasi dagdag weight Oh, rin. Mabigat. weight din eh. Oo, Pampabigat. oo, yun. Mabigat rin yung airbag Mas aesthetically assembly, pleasing yung wala eh. So, ano naman ang galing US pala na bibili ng Pinoy? Yeah, maliban sa side Side mirror. mirror. P2J head dapat tignan nyo ng Pinoy. Kasi ang Pinoy tinitingnan ay P08. P2J head galing Civic EX. Yun ang dapat ano yun nila. Single cam yun? Single cam yun. Kasi PH16A natin naka VTEC nga pero hindi naman 20 lobe. O ba't hindi mo na lang P2J pa rin. Pero yung head mo pang dun talaga. So, pagdating dito, pag bukasan na, hindi ako PO8 ha, P2J lang ako. Oo, pwede Pero, 20 cam lobe ka. Oo. Okay. Ano pa? Performance-wise, yun sa drivetrain wise, wala kang ibang kasi lahat na nakukuha mo sa Japan eh. Bakit ka pa So, the best version pa rin talaga is the Japan version. the Japan version. So in Tapos, terms of ang in terms of aesthetics, syempre cup holder, tudin, mga ganun. Japan. The US. US. Kasi Oo. left-hand drive. Unlike this one. Pero ang gusto ko dito, kahit naka-Japan siya, na-retain pa rin yung on-off switch ng vent. Oo. Kasi yung US, wala na, stays open. Yung dito sa taas? Hindi mo na, hindi, yung tudin, Pagitan ng dalawang vent. Oo. yung tudin, yung US na tudin, walang sarahan eh. Hindi kagaya nung, Di ba pag pin-off mo yun sa taas lalabas? Sa dashboard lalabas yung hangin? nasasara din yun eh. Nasasara din ba yun? Hindi ko matandaan eh. Nasasara Nasasara din BTI yun ko eh. So kung bibili ka ng Honda ulit na luma, anong bibilin mo? Kaya hindi pa tayo tapos na sa engines. Sa B-Series Oo nga naman. pala. Sa B- Going back. the- B-Series. The only Anong... B-Series na lumabas sa Philippines is the SIR. SIR. Tsaka Wala na iba. CRV. Non-VTEC. CRV. Tapos, ano pa siya, compared sa B16 EG, bakit ba may B16 EG? Kasi galing siya sa EG. Tsaka higher Sa compression. Japan. Iba piston. Iba pistons, slightly more aggressive camshaft. Tapos, anong tawag sa B16 ng EK sa Japan? B16 EK naman. Wala silang binago eh kasi P30 pa rin yung pistons. So, B16 EG pa rin nakalagay doon. It's just yung year stamp niya 96 or lumabas siya 95 sa yung EK So, lumabas maski 95. nilabas na tayo ng B-Series, pinatikim na tayo ng malakas na engine, detune pa rin siya. Detune pa rin siya Compare kasi sa- ang SIR na local is the same exact internals as the EF SIR. So panahon ng EF pa yung makina natin. Yes. Same pistons, PR3. Iba lang transmission. Iba lang transmission. Huwag natin, Kaya, huwag natin pag-usapan yung EF kasi para hindi na manood si Moab. Vintage. Vintage. Masyado lang vintage yung EF eh. Tapos ang B-Series, lumabas yung K-Series. Sa K, anong difference ng K natin sa K sa... Kawawa rin yung Wala. K-Series natin dito. Hindi, mas kawawa ang K natin. Oo nga, Wala, dito. wala kawawa tayong rin yung performance na K eh. Tayo na nakita ko yung cam ng local na K eh. Bungal eh. Wala yung gitna. Wala yung gitna. Only fangs eh. So, sa K-Series dito, wala kang makakahoy. Wala kang makakahoy. Both sa black ng K24. Or yung black siguro. Tapos, iba na yung head mo. Mag 4-piston ka or whatever. Di ba sa US may K24 na Civic na? Out of the box K24. Yung SI na 9th gen na SI. Oo. Anong head nun? I'm not too sure with the head on the 9th generation. True VTEC din? O... True VTEC din yun. So yung malakas din Pero na na ano siya, hindi na siya 8,000. Pero yun yung isa lang yung manifold, exhaust manifold.
Tapos hindi na siya 8,000 RPM redline. Ano? Sa 9th gen. It's like 7 plus na lang. Mababa lang. Mababa lang. So, pag pinalitan mo ng oil pump tsaka VTC, lalakas na. Most probably. So naisip naman ako. Going back dun sa pag in-engine swap mo si SIR, mariretain niya pa rin kaya yung identity niya pag K-swap. Kunyari, Yes and 2.4, no. pero hindi Type R. Yes and no. 2.4. For you, yes and no. For me, I wouldn't. Hindi ko gagamitin. Kung ako magbubuo ng endless money, I'll preserve the SIR. Hindi ako gagamit ng kaha ng kung magka-K-swap ako. Bakit? Like, it's a perfectly good chassis with the drivetrain that it came in. Why ruin it? Kumbaga, gagamitin ko LXI or VTI for that. Diba? Okay, It makes more, like, parang, kumbaga, wala kang nadagdag sa value mo eh. So, sabi mo nga, unlimited money. Would you retain the B16 also? Oh, syempre. Oo. Just to keep it pure. Preserve talaga na Oo. pure SIR siya. Pure SIR and then just utilize bolt-on applications. So, if you were to build your ideal SIR with unlimited budget, describe mo sa amin kung ano itsura nun? Of course, retain the drivetrain. B16 kasi it's an SIR. Pero ditch the tranny. Fuck Okay. fuck the 4.2 transmission. Wala non-limited slip differential. I would probably just do the transmission swap either 4.4 or 4.7 but more 4.4 kasi syempre yung High pinaka-aggressive. revving naman siya this Oo. 4.7. 4.7 transmission na from a Type R and bolt-on applications. Like, okay, this is a good idea. Headers, Yung Group M. Group M. That's a good idea kasi you can ruin a depot headlight, like to ram it, tapos still have a headlight, diba? Headers a nice header would be like a nice carb legal header sa US. Kasi illegal na bumili ng headers na hindi nagtitik ng You have to tick there's something that you have to tick when you're purchasing headers online. Okay. Like, it's not compliant with the law or something. Parang may EPA. waiver. Oo. So, I'd Dapat probably... ang gusto mo on-road. Oo. Yung makakapasa pa rin siya. Like, I want it to be... I want it to be legal. Like, kumbaga, kung mag-emission testing ako, I want it to be legal. So, carb legal exhaust, probably a DC Sport full exhaust, DC Sport header, and probably optional na cold air intake kahit may Group M na ako. Optional na. Sa itsura. Tapos sa engine, untouched. Kumbaga stock siya. Untouched. Well, I mean, Honda did a phenomenal job already. Like, in terms of like what I mentioned, those are the only things I would correct on a Honda. Even maski radiator, ganun? Radiator siguro mag-ano ko. Like yung Koyo rad na long rad. And then utilize like a CRV condenser. Keep it OEM. Tapos sa exterior naman, Exterior, this is my favorite lip as of the moment. Tong Oud MP. perfume. MP. Kasi yung ilalim niya pwedeng unpainted. And yung local natin na SIR, unpainted yung side skirts. hindi ko alam kung ganun talaga yung ilalim niyan. Pero pag tinignan mo, parang may guard siya sa sayan. Parang ano siya parang Toblerone sa ilalim na marami. Hindi ko alam kung nilagay lang yun or... Aero, bro. So, this is my favorite lip or chin at the moment. Kasi it would match it would complement the side skirts na unpainted. Sa SIR kasi hindi naman painted yung... Parang goma. Parang yeah. Ano lang siya, raw plastic. plastic look. Tapos MP na rear chin din. Ano ba ba? Wala. Okay. And Preno. How about the endless How about the siguro ganito headlight? din. How about Headlight, the mag-Type R ka? Hindi naman. Hindi rin. You would Depo. retain the ano pa rin. Depo dito, bulag. Naka-ram air. Naka-ram air na kasi syempre with the Group M,
you can feed air into it and without producing any drag because it's gonna suck it right up. Tapos, wheels and brake setup. Wheels, I'll probably do wed sports na Na? 15s, 15 by 8. 15s. Kasi these things never like even the EK9 never came with 16s. Never came with 16. So like it's gonna be best to just utilize 15 siguro pang laro tapos like pang daily or pang tindigan 16. So mag 16s pang tindigan. Ikaw, Brakes. fan ka ba ng red-white taillight? In a sense, yes, I would be kasi it's an original like it's still an OEM part. Tapos if you're utilizing this cheek light, it complements each other. Okay. Tapos wala naman siyang amber light dito sa sa Philippine variant eh. Hindi siya kagaya ng US eh. So I would those are plus yung red and white taillights. Sunroof. Hindi Hindi ka fan. Hindi ako fan How ng sunroof. about pagdating na sa likod? Wala ka nang gagalawin sa likod. Wala na, yun na yun. Mode perfume na eh. May mode perfume ka na eh. Di ba ang axis wing hindi talaga totoo yun? Hindi. Wala talagang Meron diba? yung maliit lang. Si mode perfume may ginawa silang ganun pero hindi siya. Yung pinsan ko, meron yung maliit lang na wing. As in, maliit lang talaga. Na nabili niya, nung binili niya SIR, kasama dun sa Honda nung binili niya. Pero hindi yung katulad ng Axis Wing na binibenta dito, Axis Wing, hindi ganun. As in, maliit lang talaga. Wala talagang ganun, di ba? Ba't yun natawag na axis wing kaya? Siguro the way it looks, mukha siyang uwian. Baka lumaki na lang. Kasi apo na lang yun eh. Minoldehan yung orig, lumaki na. Parang sa FD. Ganun sa FD? Oo, yung meron ako ng orig dati nun eh. Tapos siguro, nakabili ako ng peke, mas malaki. Minoldehan na yung maliit. Lumaki na, apo na siya eh. Lumaki na. Siguro if I'm gonna have like an aggressive wheel setup sa SIR, probably shift sport fenders. Why shift sport? Kasi if you go J's, parang everybody has J's. Yung may triangle dito. Mukha siyang like parang hindi nila ma-distinguish na orig siya. Kasi everybody has it. So I would go with shift sport kasi may vent din siya pero mas subtle yung itsura niya. Tapos sa interior naman, Just would you DB8. retain the SIR interior or papalitan mo rin Papalitan ko ng DB8. Recaro seats? DB8 interior tapos Recaro buckets. Siguro confetti passenger. Tapos sa gauge, Keep it as it is, retain it. retain pa rin. Retain pa rin. So, di ba, ito pa, isang magandang question. Sa US, usually, ang build nila sa mga EK, meaty, brusco. Alam mo yun, di ba? Pag nakikita mo sa US. Sa Japan, gusto nila yung mga kanjo-kanjo, gano'n, Kahit di ba? pasok yung gulong. Tapos dito sa Philippines, yung mga, technically, ganitong style. So, anong pinaka-gusto mo dun sa tatlong class ng pagbuo ng EK? Dito kasi na-influensya na tayo ng maraming influence eh. We have US influence, we have Japanese influence, and we combine the two. So, meron din Thai influence. Kasi may sariling concept din si Thai eh. So, dito, kasi we're able to combine the four. So, kunyari, pagtabihin yung tatlong yan, masasabi mo, kumbaga, madidistinguish mo, galing Pilipinas to. Or, kunyari, sa US, may nagbuo ng ganyan. Pilipino may-ari nito Hindi dahil mo sa masasabi. specific na build na itsura niya. Hindi mo masasabing ganun. Kasi lahat tayo... Pare-parehas na itsura eh. Kasi lahat tayo, we're all passionate about that one thing. Diba? So, we're all influenced by something. So, hindi mo masasabi yung nationality ng tao sa build niya. Kasi I know a lot of Filipinos that does half-ass jobs. Tapos, di ko naman pwede sabihin, this guy is like a Mexican TNT. Di ko naman pwede sabihin yun. Diba? That's borderline racist. So ikaw, masasabi mo bang ikaw isa kang purista? If I had the money, yes, I would. Yeah. I respect like yung engineering ng Honda. Like Ikaw? I wouldn't be the type to utilize like a Type R badge on a non-Type R. Ako, kung purista ako, Mr. Modify ako eh. When you say purist, yung gusto mo pa ng
mga malilit na abubot na switch para makumpleto mo siya as a... Not necessary. Like yung kumbaga, Yun, disrespecting... define purist. For me, my definition of a purist could be that, a catalog builder na talagang has to have it. Or it could be somebody that respects the engineers. Like, I respect the engineers that started it. So when you say, kunyari, Type R badge na ng Type R, pag kunyari, VTI, nilagyan ko SIR badge, Up badging? ano na rin siya? Kumbaga, hindi na considered as purist na rin siya. Yes and Hindi. no. Yes and no. Kasi, yung iba kasi, yung build nila, kumbaga, they have all the part, or, alam yung iba, nagkaroon sila ng SIR na bangga nila. Na they retain the car. Na, nasa kanila pa rin yung sasakyan na binangga. Nilipat lang nila lahat. Linipat lang nila lahat sa VTI. Ah. I don't see a shame in that na mag-SIR badge ka sa VTI. I don't see shame in it. Kasi kumbaga itong version na to, SIR version. I don't see shame in it unless may mga may mga trail marks ka pa rin ng VTI. Chrome pa rin yung bintana mo. Yung molding suit. yung naglagay ka na ng fiberglass na body kit, tapos Type R ka na. I would Tapos, Hindi siya yun yung- nga, sabi mo... Ikaw, ano ka? kasi Purista yung ka? Teka lang, ikaw, purista ka yung ba? purist para sa akin, yun nga yung... Kunyari sa EG, kailangan kompleto, naka-brown glass, ganyan. Nandun yung mga switches, mga JDM goodies, mga ganun. Para sa akin, Catalog, ganun Japan yung purist, catalog. di ba? Ako, more on, performance first, tapos yung... Hindi ako specific sa small parts. Oo. Gusto ko yung looks. That's fine. Like- Wala akong sinusunod ko. Anong gusto ko rin na itsura. Kumbaga, kung mix and match siya, okay lang sa akin. So, masabi ko, hindi rin ako. Ako, for example, sa preno. For example, sa SIR, preno. Ako, I'd rather put Type R na preno. Kasi, mas malaki siya, mas 17 CL. may purpose siya. At the same time, Honda pa din siya. Kasi I built fair share ng mga SIR, halos puro EK lang talaga ako eh. Hindi pa ako nagkakaroon ng EG and EF. So, kunwari, yung pinaka-build ko na isa is naka 114 from Integra yun. Di ba? 4x114 brake set. Tapos naka B18C. Tapos, alam ko hindi siya naka-LSD noon. Kumbaga, wala naman ako sinunod na na team. Nag-charge speed ako, nag-first molding ako ng chin, nag-OEM ako ng chin, mga ganun. Tapos nag-Honda Access pa ako na carbon. Kumbaga, more on aesthetic na tingin ko okay sa akin. So, wala naman ako sinusunod sa ganun. Pero ang pinakauna pa rin para sa akin is the suspension. Coilovers, number 1 sa akin yun. Kailangan na kailangan. Maski stock mugs, coilovers, number 1 sa akin All over yun. spacer lang, pwede na. Oo. Tapos, mag-ano na ako niyan. Kung sakali ako more on headers, ganun, performance parts, tapos tsaka ako mag-shift sa ibang bagay. Siguro, tingin ko depende sa depende sa build mo. If you're going for the restored build, Depende sa vision. OEM. If you're going for the resto mod, case swap, tapos palit na yung mga interior, naka CarPlay head unit ka na, yung mga electric power steering, 'di ba? I mean, different cars, different vision. Let's say, you have a budget. May nakita kang for sale na SIR, a certain color, tapos may nakita kang EG na preserve. Magkaiba yung magiging vision mo eh. O kaya, Nighthawk black na SIR against like a different color SIR, like iba yung magiging vision mo for the two. So ikaw papiliin, EG6 o EK9? EK9. EK9, May Type R is Type R pa rin. Type R is Type R. EK9, ITR, DC2. Kung Integra Type R, DB8. Ano yung DB8? 4-door version ng Type R. Hindi. Pipili ka nga lang eh. EK9 or ITR? So meron. DB8 na Type R. Meron. May Type R na 4-door. Oo. Oh. Kahalang iba? Pinto. Yun nga. It's a longer wheelbase. It's the same drivetrain, same everything. It's just a longer wheelbase. Di DB8 o DC5? DB8. DB8, FK8. FK8. FK8, Modern eh. FL5.
FL5. Why? Na-correct na yung issues ng cooling, I would assume, na siyempre, ang infamous ang FK8 sa Overheating cooling issues. sa overheating eh. So I would assume na na-correct na yun. Ikaw, EG6, EK9. EK9. EK9, FD2R pa pala. Oh, EK9, EP3. EK9. EK9. EK9, ITR. DC2. EK9 pa rin. EK9, DC5. EK9 pa rin ako. EK9 pa rin ako. Mas gusto ko DC5. DC5, FK8. FK8, Hindi, sorry, DC5, FD2. 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 FD2, FK8. Can I rephrase? Kasi hindi mo nabanggit. Kaya nga, FD2 ulitin natin sa'yo. Oh. FD2 or FK8? Depende sa status ko. Kung meron akong, kung yun lang yung kotse ko, FK8. Hindi, nalagay ka sitwasyon kailangan mo mamili eh. FD2 o FK8? FK8, modern pa rin. O FK8, FL5. FL5. Doon pa rin ako sa latest. Okay, balik tayo sa'yo. So, EG6, EK9. EK9. EK9, DC2. DB8 version. DB8 pala, DB8. DB8. O DB8, EP3. DB8. DB8, FD2. FD2 na. Mag-FD2 na ako. FD2, FK8. FK8. I would keep the FD2. FD2, FL5. FL5. Ikaw. EP3 all the way. Organomically- Sinasabi niya sa akin lagi yan. Gusto niya Ako, talaga EP3 all the way. Organomically, it's perfect. Like yung the shifters right there. Kahit sabihin nila tumataob. Di ba may taob nga yun? Oo, kahit sabihin nila tumataob, pangit suspension, Pero in EP3 all terms the of way. like yung ergonomically. Ito, maganda. Oo. Si Group A, Oh. FL5. Oh. Mugen RR. Oo nga, no? No? Good question. Kasi the Mugen RR is the most expensive Honda Civic before the FL5 Group A came. Oo. Mugen RR. Oo nga, no? That's a tough one. Nakasakay ako sa Mugen RR. Hindi siya komportable. It's stiff. Hindi pa ako nakasakay Hindi sa ka ba nakakasakay? Hindi ako nakasakay sa Group A. Pero I'm assuming, ang Group A, anong upuan ng Group A? Mas comfortable. It's a Bucket it's a seat Mugen. o same sa FL5? Same sa FL5 na ano siya. Mugen naman yung tatak, I believe. Oh, so meron rin If I remember, Bad din. kung natatandaan ko correctly, Mugen. Mugen na ano siya, Hindi ko na kasi Recaro. sinilip sa loob yun. Mugen seat. Mugen Recaro. It's still Kasi- Recaro pa rin siya. Promise, yung RR na upuan, hindi komportable eh. Oh, it's like, Matigas. Di ba yung nakita natin? Kasi ano siya, Matigas racing. eh. Oo. Di ba racing? Pero ako gusto ko siguro RR. Same. Kahit na sabihin ko di ko magamit dahil right-hand drive, yung just to have one, RR. Same. Feeling ko Ikaw? the RR will increase its value more. Ilan lang ba Time. ginawang Group A sa mundo? I'm not familiar with the exact number worldwide. Pero ang alam ko lang dito sa Pilipinas, Lima. mas ano siya, mas Five. pepresyo yan. 6.5 million nga, di ba? Oo. Pepresyo Yun yan. lang, ang downside is the RR hindi lumabas sa atin. Hindi lumabas sa atin. Pero pag binili mo, buo siyang RR. Pero hindi mo marirehistro. Okay lang. Ikaw, between the two. Between the two, doon ako sa madadrive kung magagamit ko dito sa Pilipinas. O sabi mo magagamit mo siya. Yung RR na right-hand drive. Sabi mo magagamit mo siya. Siguro RR. Or sabihin mo ipo-preserve mo lang siya, you don't have to use it. RR. Kasi Diba? po-preserve ko lang siya eh. RR. Ikaw, S2, NSX. NSX. Think about it this way. There wouldn't be a Type R without the NSX-R. So, like yung F1-like handling ng Type R, wala yan kung wala yung NSX. That's the grandfather Honda, bruh. Meron Type R ng NSX. NSX-R. Oo. 98, di ba? 96. 96 ba 98? 96. White rin na Oo. may Kasi badge na Type di ba, R. lumabas yung ano, halos sabay siya. 95. Nauna siya sa Integra Type R. Okay. Oh. Ano ba yung first Type R na lumabas? NSX.
Yun talaga. And then Integra, and then Civic. Nauna ang DC2 kasi sa Yes. EK9? Oo. Nine? Kasi EK9, 97 na lumabas eh. Ang DC2, 96. sa 1 year lang. Meron pa bang Integra Type R ngayon na modelo? Oo, Acura. Type S. Tulin? It's pretty much an FL5. Bigger body. A heavier body, so they compensated with the power. So it's 15 horses more. So it's the same power to weight. Ikaw, NSX S2. Hindi pa kasi ako nakakasakay sa NSX. I mean, between the two, like, I mean, as a Honda guy, like, it's a no. Parang respeto ko sa engineers na nabuo yung mga, yung mga love ko. NSX. Ikaw? S2. Ako rin eh, Hindi parang ako, S2 ako eh. never, kahit nung bata ako, Gran Turismo days, hindi ako, hindi nagka-appeal sa akin yung NSX. So let's say for example, in the perfect world na parehas lang sila ng value, pipiliin ko yung S2000. So ano pa bang pwedeng pag-compare sa mga Honda? If you were to have one Honda, maski anong pipiliin mo? For the rest of your life. You were, ganito lang, may dumating na genie. NSXR. Yun na yun. NSXR. Anyone. NSXR. Diin mo na nun. Ikaw? Kinakaingitan ng NSX ng mga other Kasi baka may lumabas mas maganda eh, di ba? Hindi, ngayon lang, ngayon. Out of all ng lumabas ngayon, available. EP3. Pa rin. Kesa sa Mugen RR. EP3. Mugen RR pa rin. Ako kasi hindi ko magamit yung Mugen RR. Kasi gusto ko talaga yung FD. Gusto ko talaga yung FD, itsura niya, yung loob niya. Yun nga lang yung local na R18, medyo hindi ko lang gusto yung performance niya. Pero tuwa din ako sa R18, mga tropa natin na umuoras talaga sa Clark. Sa BRC, sa FTW. It's like, wow. Like, you managed to do that with an R18? God damn. Nga makina walang future, no? Oh, like you really thought nothing of it. You're like, yung parang, fuck, sa R18. Feeling ko, bit-bit kasi ng chassis. No? So, anong pinakaayaw mong Honda? Pinakaayaw? Sa lahat, across the board. Na-available sa Pilipinas, ha? Na-available sa Philippines. Sa Philippines lang. Probably FB and 7th Gen. ES. Dimension. And like the old school cities. City. Bakit? Ganda ko yun. SX8. Oo nga, ganda nun. Hindi nga alam balansyado chassis, pero ganda yun. Magaan. Oo. Gaan tumakbo nung 1300 nun, ha? Ako gusto ko yun, City luma, kaysa sa City na modelo. Ako ang pinakayoko, dalawa lang. Yung E-Piece. Ano E-Piece? City na E-Piece. City na E-Piece. Kasabayan niya yung GD. City na E-Piece at saka Dimension. Bakit siya naging E-Piece? Ayun, tawag sa kanya. Yung tawag sa kanya, Pinoy nickname. Tsaka yun din, kaya ako din nagustuhan yung may nickname ang mga Pinoy sa Sa US ba wala? Wala. Hindi natatang na mustache? Well, the hatchback is called a bubble. Yung bigote, mustache. Wala. Hindi, kasi walang bigote. Walang bigote Bakit yung hindi nyo Pinoy. gusto ng ES? Maganda naman, ah. Nagkaroon kami nun eh. Nagkaroon din namin nun eh. Hindi ko talaga trip Hindi ko trip. Walang, like, the kahawa, walang... Upon flat. Drivetrain siguro pwede mong i-swap sa hatch, pero... Manibela, plastic. Alam mo yun? Handbrake, plastic. Pangit yung interior, may mataas yung gitna. Siguro kung magkakaroon ako noon, benta ka agad. Like, hindi siya pang-ari, pang-benta talaga. O ikaw, anong pinakain mong... Hindi, kanina ko pa nga iniisip eh. Pinakain mong Honda? Siguro yung... Ayoko yung Accord na mga 90s Luma? model. Oo. Yung JTCC Accord? Gago, Mas gusto ko nun. yung... Kasi mas gusto ko yung modern na
itsura ng mga Accord. Okay. Yung luxury na. Hindi siya yung Pero parang... alayo ng comfort ng Accord sa Civic. Hindi pa ako nakakasakay rin ng You would- ganun. like, ako nagkaroon akong pambenta nun eh. Tsaka nagkaroon din ako ng Accord. 90s. Oo. Like, I owned an Accord for so many Kasi years. ang nagkaroon kami Accord, yung 2.4. Ewan ko kung nabuto mo yun. K24 dun. Oo, yung 2.4. Yung mahaba pa yung bilugan pa siya. 06. Parang ganun, hindi ko maalala. Basta 2.4. Iba yung comfort ng Accord. You wouldn't think that, like, sa Honda. So, ba't nga ba hindi mabenta ang Accord dito? Bigat. Tsaka, laki ng makina. Oh, bakit yung Camry? Huh? It's a Toyota. Like, yung endless amount of Toyota parts as compared to, like, a Toyota Honda things. Accord. Like, nothing would beat Toyota in terms of, like, producing, like, parts for it to keep it running. So, anong kotse, if you were able to import any Honda from any country in the world, anong i-import mo? Yun nga, NSXR. Doon pa rin ako. Can you still find one? Oh, meron. Meron pa rin. May mga ano pa rin yan. Na for sale? Siguro mahirapan ka, pero yung may mga Hapon kasi that they offer services na sila magbibid. Sila na bahala maghahanap ng ano. Mahal siguro nun. Yung finder's fee nila. So, if there was a version of a Civic na gusto mo na magkaroon available dito sa Pilipinas, ano? A manual version of the FE? FE Oo. na manual. Na manual. Meron ba sa US? SI. Hatchback din? Hatchback yun eh. May hatchback FE. sila pero hindi na yung Ano yung touring? Matic na yun. Matic yun. Wala Matic silang yun. like yung 10th gen lang yung may manual na hatch. Si FE ba? Yung kay AIDS? Oo. Manual na ganon. Manual na Oo gano'n. nga, no? Kasi I drove sa TRC, I drove the FE. Like I loved it. Like how it felt. Hindi siya kagaya nung as raw as like yung Miguel's VTI. Kasi I love Miguel's VTI, like the way like it is kasi it feels like what you're driving, a 90s Honda. It's exactly how it should be. But, I drove like the FD sa track. I didn't like it as compared to the FE. Talagang it was modern technology that really it was comfortable. Type power, no? Oo. Like it was there, like the power was there when you needed it, and then it turned the way it should. So yun. The most car I had fun in sa track days na shout out No Invite sa track day nila No Invite. Yung kay Miguel kasi Ayaw mo yung Navara? ha? Gago. Gago. That was our first time on track with the Navara. Gagi. Ano? Ayos na Navara? Gago, power slide all the way. Ano lang Traction kami, control off. ano lang kami, nagbitbit lang ako ng gamit. That's why I had the Navara. Tapos yun yung inikot namin sa truck. I was like, wow. Automatic? Oh! Gago, basta liko mo, bigyan mo. Okay, so di ba Honda nerd ka? Let's say for example, nawalan ka ng trabaho. And the only available job na you can get your hands on at that certain point in time was to be a sales representative for Toyota. Will you take it? Oo naman. Do you think you'll be effective in that job? Oo naman. I would be. Oo. Yung knowledge mo ba sa Honda, meron ka rin sa ibang other brands? SR20s, like I love those engines. Kung hindi siguro ako nag-Honda, I would probably go the SR route. SR20s, Nissan. Diba? Siguro pa naging ahente ng Toyota to. Boss, maganda tong LC. Tapos pagkabili mo, benta mo, bili ka Honda. Bili ka Honda. Oo. So, kung hindi ka nag-Honda, Nissan ka. Nissan ako. Nissan. Ano specific Nissan na gusto mo? Probably like a B13. Hindi pwedeng Or- GTR. Oh, syempre, GTR na. Hindi pwedeng GTR, hindi GTR pwedeng... na. Hindi pwedeng 350. Mga Siguro medyo... B13 or B14. Ano yung B14? Yung... Sentra. Series 3. I think that's what it Series is. 3 tawag nila nun, di ba? I don't know. Yung mahaba yung ilaw. I think that's a Series 3. Tapos meron din yung ano, like yung, nakita ko dito, Sentra yung tawag, pero Sentra. G20 yung sa amin eh. Ano pangalan? Infinity G20. eh. Oo. Walang Sentra sa US. Meron, pero yung Series 3 mahaba yung ilaw. Tsaka meron din B13 na coupes, tsaka B13 na sedans.
Eh, ikaw, kung hindi ka nag-Honda. Ako? Ah. Matagal ko na gusto mag-BM. Hindi na nagtsatsempo. Pero siguro, like, my ideal build for like, since 1600 is enough. May SR16 siguro. Tapos yun yung pantatrack ko pang SR16 na B13 na may VVL. Meron ba nandito? Meron na. LEC? Ha? LEC Swap. lang yata. Swap yan. Oh, swap yun. Swap. Ikaw? Hindi Honda. Toyota. Well, panlaro hindi pan daily Kasi pan daily, Toyota talaga ako. Ah. Pang laro, pang kulit-kulit, Honda. Kung hindi ka kung hindi ka mag-Honda or Toyota, Oo. BM ka. Oo, BM ako. Pero kung walang kung let's say, di ako pwede mag-Honda, di ako pwede mag-Nissan, Mitsu. Ano, Evo? 4G. Evo. Bagay, okay din, no? 4G. Pero that's a good question. On top of my head lang yung BM. Kasi dati, isa-swap ko dapat yung VTI ko sa BM. Kaso problema na bangga. Bago. on the weekend na isa-swap siya, nabangga siya. So, hindi siya nagpa-swap. E36 sana. So, lang, pamorma lang. Lowered sounds. Yun lang. Ikaw? Kasi, nakasakay na ako sa E36 eh. Hindi ko siya, it's not my cup of tea. Parang yung interior niya, hindi ko type. No offense sa mga naka-BM na E36. Siguro kung gagawin ko rin siya race car, pwede. Ganon. More on siguro, mas maano ko sa interior eh. Kaya gusto ko yung Honda eh. Compared sa Toyota. Mas gusto ko pa rin interior ng Honda. Gago, ganda Ganun. Mitsubishi interior Lancer. Sedya, ganda na interior. Tapos, tangin, wala talaga takbo. Siguro kung magsisedya ako, i-Evo convert ko yun. Like the quarter panel conversion, and then Evo. Oh, parang front wheel. gusto ko dati GSR. Tapos front wheel. GSR, okay. GSR, gusto ko dati. Bagay mo si Gab sa sedya na, lagyan mo internals. Spark plug. Spark plug. At saka High headworks. tension. Headworks. High tension. High tension wire. Hindi, pero- Tsaka valve cover Like, gasket. feeling ko pag ako nagsedya, magiging like makakasundo ko si Gab sa sa auto, Sa katangahan. sa katangahan. So shout out Kansai Media. Eh, tingnan mo, hanggang ngayon, tinitira ni Peter sa ayos ng Altis niya, di ba? So again guys, so kayo, anong pinaka favorite nyong kotse? Huwag kayo sumagot ng Honda sa comment section. If you can choose any car, wag lang Honda, ano ang paprojectin yung kotse? 90s era. 90s era. 90s era. O kung malaman tayong viewers na 90s people, mag-specific kayo. Oo. Anong year model, anong klaseng kotse, at anong brand. Huwag kayong sasagot ng Honda. Kasi, ewan ko para sa akin kasi, ang tingin ko lahat ng tao, Honda boy eh. Ganun yung mindset ko. Sa Philippines, oo. Tangina to, mahilig sa kotse to. Puta, nag-Honda to. Ganun lang. I mean, ganun, di ba? Kung hindi man to naka-Honda ngayon, nag-Honda to dati. Parang ganun, ha? So kayo guys, ano ang ano nyo? Pati hanggang ngayon ba, yung mga kabataan ngayon is gusto pa rin yung SIR, panapangarap pa rin. Tulad namin, nung bata kami, pangarap talaga SIR, di ba? Ganon. Ang mga kabataan ba ngayon, ganun pa rin? SIR pa rin ang gusto nila. Madami, Gen Z, madami. Yung mga you would see it on the road. Like you would see like so many bugotes na Ikaw, kwenta mo yung first VTEC experience mo. I was young, man. I was so young. Sige, take us back into that daytime setting. It was a... Be as descriptive as you can. Okay. I remember probably back in 2003, yung pinsan ko, meron siyang friend na pizza delivery guy. Meron siyang Civic VX na hatchback. Yung Civic VX, meron siyang VTEC E na VTEC engine. Okay. So, yung makina na nasa kanya, it was a B16A3. So, it was a junkyard engine na galing Del Sol VTEC Okay. na B16. Yun yung pinaka-first VTEC experience ko. Tapos, tonto ako kasi it was a guy na just got his license na he was able to afford, like, yung dream car niya. It was a Milano Red
I'll never forget the car. It was a Milano red EG hatchback with a B16A3 galing Del Sol na EG2. Saan kayo nun? It was in Route 9 in Howell, New Jersey. Tapos, paano? Sinakay ka niya? Sinakay niya ako. It was like, kasi yung time na yon, yung pinsan ko, he was building his LS VTEC na DA Integra. So, hindi pa siya buo. So, I haven't felt VTEC yet. So, sinakay ako dun sa, sabi ko, okay, this is what I want to do for like the rest of my, like I want to be involved with this kind of thing. Hindi, di ba? Sinakay ka. Tapos, ano sabi niya? Ha? Sabi mo, apakan mo, ganun. Mag-VTEC crossover lang. Like, to 8,000 RPM. Eh, yung tachometer ng VX, hanggang 8 lang talaga. Oh. So, siyempre, like, natutuwa ka. Nauubos? Nauubos. Like, doon tuwan-tuwa ako doon. Kasi, like, the kid was only 17. I was like, what? Back in 2003, I was like, what? 12, 13? Ikaw, anong first VTEC experience mo? Kwento mo, paano? Hindi ko maalala eh. Kanina ko pa rin iniisip eh. Pero, first Honda ko is a VTI. Oh. Wala akong... Hindi, actually, ES. Yung ES. Oh, ang VTEC yun? Oo, wala. Si VTI wala rin, di ba? Si B-Series, first B-Series ko, yung EK9, B16B. Sobrang, alam mo yun, yung, lalo na pag nakaskab ka, rinig na rinig, may separation na pag nag-VTEC siya, nag-iba yung tunog, tuwa ako nun. Talagang, hahanap-hanapin mo siya bawat labas mo nung, kasi bata-bata pa ako nun eh. So, tapos wala pa akong anak nun. So, kung pag nag-drive ka sa kalsada, wala pa yung NCAP nun. So, pag nag-drive ka sa kalsada, lagi mong gusto abutin yun. Talagang, kumbaga, wala siyang, sa mga ibang kotse, wala pa ako nadadrive na kapantay nung feeling ng na excitement ng VTEC. Ako, sa all motor Sa all motor. Ako, first VTEC ko, di BTI. Bumili muna ako ng... Wala rin VTEC yun. Hindi, ito. Bumili ako ng Simota na tube. Na Simota? Hindi, walang difference, di ba? Tapos, para umingay yung kotse dati, di ba, piping, tapos may muffler. Pinatanggal ko yung muffler. Di, piping lang. Di, umingay na. Pero pag ginataw mo, wala pa rin, Tapos, may nagsabi sa akin na para, di ko lang kung may nagsabi o may nabasa ako, na kailangan mo daw ipaport yung oil pump. Oo. Pinaport ko yung oil pump, kinabit, merong, ganun lang. Tapos nakabili ako 3.3, ng... di ba? Ha? Sa VTI, 3.3? Hindi. 5 plus din. 4.5 ba? Tune Hindi, gago, stock lang na. VTI, 3 lang. Hindi. Hindi. Mababa yung 3. Hindi. Wala akong VFC, wala. Stock lang talaga. Teka, sorry. Sige. Tapos, sabi ko, putang ina, paano ba? Kasi yung mga pinsan ko, mga SIR, paano ba palabasin yung putang inang tunog na to? VTEC naman to, di ba? So, nakabili ako ng header. Sa, sino ba ito nagbebenta ng header? Taga dito sa may Commonwealth banda. Di header. Pinakabit ko ngayon kay Bong Reb yung header. Pagkakabit ng header, syempre, yung stock exhaust mo pa rin yun. stock na walang piping, muffler. na walang muffler. Header, tsaka yung intake, tapos yung ported na oil pump, at tsaka yung, meron pa palang ginawa sa spring ng solenoid. Okay. Hindi ko alam kung pinalitan yung spring, basta may ginawa sa spring ng solenoid. Okay. Tapos nung kinabit yung header, putay na yung, putay na kahit di maabante. Talaga? Grabe yung tunog. Pero hindi siya masyadong maabante. So putay na yun, parang putang na VTEC! That was my first VTEC. Yun yung, para sa akin, yun na yung, di na ako VTEC virgin, bro. First time mo naka-experience ng B-Series, Single cam yun. Hindi, I mean, yun yung first VTEC mo. Oo. Diba? Doon ka nang de-virginize sa VTEC. Hindi, nakargaan ko yung single cam eh. Tapos para kaya tumalo ng B-Series. So, kaya nag-SIR ako, nag-B-Series na ako, hindi na ako nagugulat. Pero yung separation pa rin, iba pa rin sa B-Series compared na mas kargado na sok. Oo. Diba? Kasi sa B-Series, pag sumigaw, puta, may abante. Sa SOC, pag sumigaw, sigaw lang. Sound effects. Kaya nakakatuwa lang. Puta na yan, Katipunan Avenue.
Putang ina, VTEC all the way. Tapos may minor ka ulit. Kaya nabangga, hindi na na-swap sa BM. Di ba gagawin mo? VTEC. Ang sarap ng VTEC. Dati kasi mahilig ako magkalikot. Buting-ting ng kotse. Nung VTI ko, di ba gauge? Meron mga blankong yung sa signal light, indicator, sa bright, sa trunk, mga ganun. Bumutas ako isa. Or may tinanggal ako isa. Shift light. Nagprint ako sa paper na maliit na VTEC nakalagay. Oo. VTEC. Tapos nilagyan ko ng orange na film. Tapos dinikit ko dun sa bezel para meron na akong VTEC. Nilagyan ko ilaw. Kinonect ako sa VTEC ko. Ngayon, pag bumitek ako, umiilaw siya. May VTEC light siya. Diba? Alam mo na kung kailan ko bumibitec. Wala, nakakatawa. VTEC talaga is very revolutionary. Ano cool thing about like yung VTEC light, yung FV2R, may VTEC light na may gauge. Like you would know, like okay, pag shift mo, like it's out of VTEC or kung gaano kababa yung VTEC na... Tsaka nagbi-build up, di ba? Ang galing. Tuwa ako dun. Mga kalokohan ko dati. Tapos yung nga, kwento ko sa'yo, di ba? Yung tachometer, tinanggal ko, binutas ko yung pinaka-casing niya. Sinaksakan ko ng DeFi na tachometer. Yung orange pa yun. Yung orange na DeFi. Medyo modern na BF ata, parang ganun. Tapos sinara ko, nilagyan ko lens, binalik yung bezel. Bezel muna, tapos yung DeFi, tapos yung lens. So parang OEM siya. Umiilaw yung DeFi ko doon. Ayun ang mga buting-ting, no? Mga talaba days. Kasi, umabot ako sa extent na nag-wire tack ako, nagpalit akong brake set, nagpalit ako lahat. Dahil, syempre, yung bata ka, di ba? Tipid-tipid, tipid sa labor, ako na lang gagawa. So, ikaw, RJ, yung pagiging Honda guy mo ba, naka-apekto na ba siya sa buhay mo? I mean, Oo naman. paano? Siyempre, like, if you're into Hondas, you're into Hondas. Like, this is what you're gonna think of every single day. Like, anything na, when you're on the street driving or when you're on the road, whether you're a passenger, nagko-commute, makakita ka ng mga kung anong Honda. Like, every day mong iisipin yung Honda. So, kaya ba Honda pa rin yung modern car mo? Oo. Kasi ako, may modern car na ako, Mitsubishi. Meron akong Toyota. Ngayon, nagdadrive ako ng SIR ulit. After a long time, hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kaya. One thing about like Honda is like, I know na hindi siya sasabog eh. Like kahit hindi ka mag-oil change, hindi siya, magdadagdag ka lang ng oil. Yeah. Diba? That's from experience. Like the first car that I've ever had na handed down sa akin, it was a Corolla Big Body. Sumabog yung makina sa akin noon. Like, yun. And yung ugali ko sa oil change, ganun din naman sa Honda. Tapos sa Honda yung nagpatunay na matibay talaga. Add ka lang. So, ikaw yung car guy na hindi mahilig mag-maintain ng kotse. Top up lang. Honda things, bro. Top up lang. Lalo na if you have VTEC. If you're a VTEC lover talaga, top up ka talaga eh. Kasi pag mababa oil, walang VTEC eh. I don't know kung getting old na ba tayo o hindi ko na kaya nga. Parang napapagod ako. So, yung mga knowledge mo when it comes to Hondas, yun ba, nakatulong ba sa buhay mo? Or do you consider those stuff as, alam mo yun, yung mga useless knowledge lang? Before, useless knowledge. Pero ngayon, like, after you encourage me na, go out there and then just answer questions, parang, nag-spiral na lang yung mga taong, like, may biglang magpapapicture. So, it became to a point na, parang nakatulong ako sa tao kahit papaano. Kasi sumasagot siya ng mga questions sa TikTok pagdating sa mga Honda. Ayan, nakikita ko. Yeah. So, meron ba dumating sa point, binili ko to dahil kay Honda Nerd? Oo, madami. Na. Kasi, nagtatanong sila, lalo na yung mga first-time car owners, kung ano yung ano. Tapos, mag-comment ulit sila, o nabili ko na yung ano yung dapat kong ganitoin? Ano yung dapat kong sundin? Ganon. So, tinulungan mo na sila pumili. Tatanungin ka pa nila ulit para paano ayusin. Dami ganon. Si Honda Nerd kasi parang si Honda Pro Jason. Gago version lang. Gago dati nag-apply ako sa Honda. Nakita ko ba sa'yo yun? Nag-apply ako sa Honda dati. Honda Makati. Fresh graduate ako. Nag-apply ako sa Honda Makati as a... Ano ba yung apply ko doon? Hindi ko alam eh.
Hindi ko matandaan eh. Sales yata or service shit advisor. Mga ganong ano. Sa entry-level job. E di, puta, siguro tumawag sa akin sa cellphone ko for an interview around mga 7:30, 8 o'clock in the morning. E di, tulog pa ako. Tumawag siya, putang, siyempre tawag ang tawag. Tapos sagot, hello? Oh, hi, this is ganyan from Honda Cars, Makati, ganyan. Yes. So, we received your application, ganyan, and we were wondering if we could do a preliminary interview over the phone. I go, okay. So, yeah, can you tell something about yourself? So, I'm Ramon, ganyan. I like, I just graduated, and parang, I like Honda. I like Hondas, and I think I'd be a good fit in your company, ganyan. So, kakagising pa lang ng partida. Tapos sabi niya sa akin parang, okay, so so why do you want to join the Honda family? Utang ina, ito na. Sabi ko, ito na yung chance ko. Ngayon din na ako, buong buhay kong pinaghahandaan. Ito na yung chance ko. Alam mo, sagot ko, VTech! Sabi na, excuse me, VTech, pare, VTech! Yun naman talaga eh. The only reason why I want to join the Honda family is because lalaki. Kaya sabi mo talaga, pare, VTech. Siguro hindi niya naintindihan. Hindi siya enthusiast. Kasi kung ako yung nag-i-interview, puta, fit yan. Like, there's nobody better fit. Passionate to, na talagang Honda guy to. Or baka nagulat siya from formal, sagot mo, VTech pare! VTech talaga, pare! Hindi, pero kung enthusiast ka sa company na, na pinagtatrabuhan mo, during that time, tapos, like, ilang taong ka nun? Diba? Like, basta kakagraduate diba? ka lang. Kakagraduate mo lang. He's hungry, he's who could be a better fit? Ala, ayun, di ako tinanggap. Di ka tanggap, pare. Tapos nakakatawa pa, putang na, eto na, IBM. Nag-apply ako sa IBM dito sa UP Town. Technohub. Okay. Okay, so interview. Ay, hindi, una, exam, ganyan. Okay, pasado sa exam, final interview. Puta, final interview, sabi. What are your hobbies? Yeah, I like cars, I like racing. Kasi nangangarera dati. I like racing cars, ganyan. So, anong English yata? Malamang English. English so only. what car do you drive? Like, I drive a Honda Civic. Really? Ganyan, sabi na. Sabi niya, so what do you think about Nissans? Hindi, putang na, ito na naman, pumitik na naman ako. Nissans are breakfast for our Hondas. Ang galing mo talaga mag-job interview. Eto na. Ako, lamesa, yung nag-i-interview. Malaking bintana, parking. Putang ina, eto na, sabi na nag-i-interview. You see that Nissan there? That's my car.